Panibagong araw na naman ang ating adventure dahil dyan tutuklasin natin, samahan nyo akong tuklasin ang Coron, Palawan dahil meron akong 4 na araw na ito ay explore natin. So ayan, magsisimula ang journey natin dito sa El Nido Pier. So sa inyo nakikita, yan ang pier sa El Nido ha, the way na mag-check sila ng kanilang ng mga baggage ng mga ng mga turista. So ganyan nga ang kalakalan dahil nakikita niyo maliit lang po ang space talaga dito sa El Nido. So sana marinig ito at makita ito ng gobyerno natin na kung saan magtayo talaga sila ng establishment kung saan komportable yung mga pasahero nila. Katulad naman sana mangyayari kasi nakapag-travel na tayo out of the country, tulad ng Thailand, yung mga pier nila. So maganda ang pagamanas, the aircon pa. So dito nga sa El Nido makikita ninyo maliit lang espasyo dahil nagsisiksikan kami dyan, and also mano-mano ang pag-check ng mga gamit. Nakikita nyo, shoutout ko nga pala ang Jumalia Ferry Company kung saan yan po yung aming sinakyan patungong Coron, Palawan. So mula dito sa El Nido, Palawan, dyan sa pier, tataha kami ng 4 na oras. Fast forward nga tayo. So ang ferry ay nagkakahalaga ng 2,500 local price, kapag sa mga foreigner naman is 2,800 ha. So ayan ang mga prices talaga ng mga local. So medyo may bawas ang mga local katulad natin, di ba? Pero mabigat pa rin talaga sa bulsa yung transpo nila, mga prices, kahit na local 2,500, isipin mo yon. Pero worth it naman kasi isipin nyo naman yung pagsakay nyo dyan sa fast ferry ng barko ng Jumalia papuntang Coron, Palawan ay may airco. So kung gusto nyo open air lang kayo, mas mainam. So nakita niyo na yan. So the aircon po yan sa loob, may wifi na din po. Pero mas pinili ko open air para hindi po ako mahilo kasi medyo may magalaw din naman ang barko, hindi naman masyado. So ayan, tinatahak na namin ang papuntang Coron, Palawan. So i-expect nyo na 4 hours. So kapag dyan kayo sa open area na makikita niyo mga views, diba? Super ganda talaga. Papunta pala tayong isla ng Coron, Palawan. Our way to Coron, Palawan. So may mga nakasalubong nga kami diyang mga bantay dagat. So mga sundalo natin, yan ang nagbabantay ng ating karagatan dyan, day. Alam nyo na, sa West Philippine Sea, day. So lagi yan sila nakaantabay. Tingnan nyo na, 2 barko ang nakasalubong namin. So ayan. Dahil mas pinipili ng mga foreigner na doon sila mismo sa loob na kasi the aircon yan doon. Kaya makikita ninyo, kunti lang kami dyan sa open air na mga nakaupo. So malapit na nga kami, dyan na kami halos sa kalahati na kami ng Coron, Palawan. So yung makikita nyo maliliit na mga isla na natatanaw namin. So at dahil paundot-undot ang internet connection, dahil nga nandyan tayo sa kalitnaan ng karagatan, guys. So ngayon naisip ko na mag-edit muna ako dyan. At dahil nga nakausap ko ang isa sa mga nag-ooperate ng kanilang barko, pero nakikita yung pinagilala sa akin ng kanilang, ayan, captain. So pinahintulutan niya ako pumasok dyan. At syempre, hindi pa pahuli yan. Kailangan ko daw i-shoutout sila. Hello sa mga, sa Jumalia, cruising ship dyan. Ewan ko, anong tawag dito sa cruising ship ba dito? Fast ferry ba? Papuntang Coron. And also Coron to El Nido, yung kanilang tinatahak lagi. So ayan nga, ayan ang nagdadala sa mga turista kung saan-saang mga isla. So salamat sa inyong mga servisyo, sir. Nako, salamat din at pinahintulutan nyo ako pumasok dyan at makialam sa inyong mga gina-operate. Unsa mo yung gina-operate ninyo? Oy. Ayan mga sir ha, hindi na kayo magsama ang loob sa akin ha. Wala na akong utang na loob sa inyo. Nakita nyo yan. Shout out ko na kayo. Pero sobrang bait nga pala nila talaga. Kasi nga, ayan, kahit papaano, diba, may mga nakikilala tayong mga panibagong tao, ang mabait nila. Nakasalalay sa akin ngayon ang mga buhay na nakasakay sa barko na kasi ako ang nag-ooperate tayo. Pinahintulutan tayo ngayon. Ayan, natatanaw ko na ang bayan ng Coron, Palawan. So sa inyo makikita, malapit na nga kaming lumaong dyan. Isa din sa mga dahilan talaga kung bakit talaga pinuntahan ko ang Coron, Palawan, dahil nga itong sa Buswanga doon, yung safari nila, mini safari, gusto ko kasi talaga makikita ng malapitan at mahawakan ko ang mga giant na mga giraffe na yan. Dumaong na ang ating barko dyan sa makikita. Pagbaba namin dyan, sinulubungan agad kami ng environmental fee. Kailangan namin bumayad. So pag foreigner, 250 pesos. Nako. Pag mga local, 150 pesos. So since taga Palawan ako at na-proof ko na taga Palawan talaga ako at pinakita ko ng ID ko, so wala na akong binayaran, nakalibre na naman tayo. So papunta na nga tayo, fast forward, punta tayo dito sa hotel namin. So hindi ko na masyadong i-promote ito kasi may mga kumakagat sa akin dyan kung ano-ano. Dahil nga made of kawayan siya, so sa inyo makikita
may mga ok-ok dyan, day. Masakit mga agat, day. Yung sa mga kawayan ba na mga insekto, day. Pero so far, okay naman ang kwarto. Kahit pa paano, hindi naman kamahalan, hindi rin naman kamurahan. Pero sakto lang din ang price. So first day activity nga namin, nakikita ninyo, nandito kami sa Pangpang na kung saan dito, pinipick up dito. Iniipon nila ang mga turista, day. Nakahanda na para sa aming mga bawat tour na yan. Kung ano mga pinipili nila. So bibigyan ko kayo ng idea ngayon. Ang tour ng per person dyan ay very ultimate ang i-avail kasi namin kasi kaya 1,900 dahil. So 1,900 na yun. All day na rin siya na pagtutour. So may include na rin siyang 5 island. At include na rin daw ng aming sharing na lunch. So kasama namin yung mga ibang mga nag-avail din ng ultimate tour na yan. Which is yun nga, ang ultimate tour na yan ay may kasama siyang 5 island na bibisitahin namin to visit. So, ayan. So, banggitin ko na rin sa inyo, yung kayak na yan ay hindi po siya include doon sa 1,900 na aming binayaran, ha. So, nagrenta po kami dyan. So, dinala po yung kayak na yan talaga every time na kung saan kami pumupunta na island. So, 1,500 may kasama na po rin siyang snorkeling. Season talaga ngayon kayo na-i-expect nyo na talaga dahil dyan nagsisiksikan na po talaga sa daanan. Minsan po talaga makikita ninyo para mag-i-stampede na yung mga daanan namin dyan kasi nga punong-puno na talaga ng mga turista. Dahil, no wonder dahil nga mahal na araw kaya marami po talagang mga turista ngayong dumandalaw ngayon. At also, nag-i-escape sila sa mga bansa nila dahil nga season na rin sa bansa nila na kung saan nakakakuha sila ng work leave. So, ayan, dito sila sa Pilipinas mas pinipili nila dahil nga makamura sila at maganda ang tanawin talaga sa Pilipinas. Dahil nakikita-kita lang. Ako natatawa na talaga ako sa sarili ko. Ginagawa ko ang content na to para gusto ko ma-inspire kayo at makita nyo na rin kung gaano kaganda talaga ang Palawan. Talaga minsan talaga napapaisip na lang ako. Yung mga nanonood ba sa mga content ko na to ay pinapaabot nila sa dulo kasi nagsasayang lang ako ng lawan dito. So wala na akong pakialam ko ito. Hindi mo kayo manood. Kung manood ba kayo, may utang na loob na naman ako sa inyo. So nakikita nyo yan. Wala kalong filter yung tubig na yan, ha. Malinaw pa yan sa mata mo. Palabo ng palabo. At syempre, mas malinaw pa yung tubig na yan sa kaibigan mo na umutang sa'yo na malabo na bumayad sa'yo. So, ayun nga, sa pagkaalala ko, itong lake na ito, ang pangalan nito is Barracuda Lake. So, trivia ko na rin sa inyo, ha. Ayan ay hindi po siya 100% salt. So, ayan po ay lake. So, nagkukumbine po yung fresh water and also salt water dyan. So, kaya pag tinikpan nyo ang tubig na yan, pwede nyo nga imulat yung mata nyo dyan Kasi hindi masyadong maalat yung tubig na yan. Gusto nyo akong tanongin bakit nagkaroon ng fresh water dyan? Mukha naman talagang dagat yan. Hindi ko rin po alam, hindi ko kaya i-explain sa inyo. Basta ang alam ko, nag-i-enjoy po ako. Nagsisisid po ang lula mo. Para mapapasabi ka na talaga sa kanta na, wag muna tayong umuwi, dito muna. So, ayun nga, fast forward tayo. Lunchtime na namin dyan. So, yung makikita, yan ang kagrupo namin. May mga partner yan sila dyan. Ang dami-dami kasi mga turista ngayon na mga Spanish, Italian, may ibang bansa. So, tapos nga ng aming lunch, sa inyo makikita, malinaw ang tubig, day. Nasa baba ako, day. Diyan na nakikita yung nag-trending na yan. So, kapag during lunchtime kasi, yung mga kubo-kubo na ito yung mga purpose nila. Dito ang pahingahan at dito nagla-lunch ang bawat mga turistang pagkatapos ng kanilang mga activities dyan. At dito ka na makakita talaga sa Coron, Palawan na kung saan nakikita mo yung may mga bulaklak dyan. May kalachuchi dyan. Nagulat nga ako kasi sa mga bato, paano sila tumubo dyan? At kalachuchi na bulaklak pa, ha? Paano kayo napunta dyan? Ang purpose naman talaga ng video na to at ang gusto ko talagang iparating kasi hindi naman talaga lahat ng pagkakataon at hindi lahat po ng mga Pilipino dito sa Pilipinas ay may kakayahan na mag-travel. So, kaya nga dapat marinig din ng mga mga gobyerno na kung saan pag local, bawasan nyo naman ang mga price nyo. Huwag yung itulad sa mga foreigner na dihamak na malaki ng mga sahod nila doon sa bansa nila. Yung mga Pilipino dito, Diyos ko, nakakahiya. Kahit sariling bansa natin, hindi natin kayong ikutin dahil nga sa mga mamahal din kasi talaga nila maningin lalo sa mga tour na yan. So, in our second day nga pala, nag-rent kami ng scooter dyan. Pero take note, ha, ang scooter dito ay super mahal po talaga, 450. So, sa loob lang ng 7 hours. So, meron sila ditong 4 hours lang. So, nagkakalaga ng 350. Ang mahal ng Coron. Hindi katulad sa El Nido, kasi 500 lang. Whole day mo nang rentahan yun, day. So, yun naman talaga, para may idea kayo. So, isa rin nga pala sa binisita ko dyan, yung Makinit Hot Spring. So, natural hot spring po yan siya, ha. So, maganda yan sa mga pasmado na dyan ng mga tao, yung mga ugat
ninyo, natutulog yan para magbukay yan. Yan ano po yan ha, mainit po yan dyan, yung hot spring na yan. Isa yan sa mga pinagmamalaki din dito sa Coron, Palawan. So maraming naliligo dyan mga nagchichill-chill lang. So may entrance po siya ha. Hindi ko, makalimutan ko na kung magkaroong entrance yan. Basta kung makapunta kayo dito, puntahan nyo itong Makinit Falls. Makikita nyo naman dyan sa Coron, Palawan. So hanggang dito lang muna ang aking video. Salamat sa mga nakaantabay at hindi pinatapos ang video na to. Ako, thank you so much po talaga. So mga hindi nakatiis at ini-stop na agad, wala po akong problema sa inyo. Kung mga nakapagtapos naman sa video ko na to, salamat na may utang na loob na naman ako sa inyo. Idagdag nyo na po, ilista nyo na lang.